Political Psychology, Episode 6, The Psychology of Hope. Bakit ito ang makapangyarihang sandata na ginagamit sa politika? Naalala ko tuloy yung isang pangakong 10K ng isang senador eh. Nung nanalo, umiwas na sa sagot, pero diretso na tayo. Kapag narinig mo ang hope, ang iniisip agad ng marami, pag-asa, kabutihan, positibong pananaw. Pero sa political psychology, ang hope ay hindi lang emosyon. Ito ay itinuturing na mekanismo. At kapag ginamit sa politika, ang hope o pag-asa ay pwedeng magligtas at pwede rin namang manghuli. Manghuli ng mga hindi tumutupad sa pangako. Sa takot at galit, alam na natin ang galaw ng isip. Takot ginagamit para sumunod, galit para umatake. Pero ang hope, mas tahimik, mas banayad, mas delikado. Dahil ang taong may hope, hindi umaalis, sa halip ay kumakapit. Ito ang hindi agad napapansin. Kapag takot ka, tatakbo ka. Kapag galit ka, lalaban ka. Pero kapag may hope ka, maghihintay ka. At sa politika, ang paghihintay ang pinaka-epektibong paraan para hindi ka kumilos, hindi ka mag-aklas. Maraming political message ang ganito ang tunog. Marahil ay karamihan dyan narinig ninyo. O narinig na ninyo. Konting tiis na lang. May plano kami. May darating na pagbabago. Hindi pa ngayon pero malapit na. Hindi ka tinatakot niyan ha. Hindi ka rin ginagalit. Pero pinapahintay ka. Sa psychology, may konsepto tayong tinatawag na deferred hope. Pagpapaliban ng pag-asa. Ibig sabihin, pinapanatili ang pag-asa pero laging ipinagpapaliban ang katuparan. Dahil ang utak ng tao kapag may inaasahang reward sa hinaharap, pinapalampas ang kirot ng hindi pagtupad sa kasalukuyan. Kaya may mga tao na kahit hirap na, paulit-ulit na nadadapa. Malinaw na walang pagbabago, gayunpaman nananatili pa rin. Hindi dahil sa sila'y mangmang, hindi dahil sa wala na silang pupuntahan, kundi dahil umiiral ang pag-asa, ang umasa. Ito ang madalis na hindi sinasabi ng mga campaign speeches. Ang hope ay hindi nangangailangan ng ebidensya. Ang hope ay nangangailangan lamang ng mabisang kwento. Isang kwentong paulit-ulit at inuulit-ulit hanggang masanay ang isip. Kaya may mga leader na hindi kailanman malinaw magsalita. Kung mapapansin nyo, walang sinasabing petsa kung kailan matutupad. Walang sukatan. Walang konkretong mekanismo kung paano nila tutuparin yun. Pero nandoon, pangako lamang ang kanilang puhunan. Dahil kapag malinaw ang pangako, pwedeng singilin. Kaya nilalabo nilang istorya. Kapag malabo naman ang hope, pwedeng paulit-ulit nila itong sabihin without any accountability. Sa political psychology, ito ang tinatawag na hope without accountability. Pag-asa na walang obligasyong tuparin. At ito ang pinaka-stable na ilusyon sa politika. Pansinin mo ha, kapag may nangyayaring mali, ang sagot ay hindi, nagkamali kami. Hindi ho sila umaamin. Tinatanggi ho nila. Ang sinasagot nila ay trust the process daw. Long-term plan po ito. Hindi agad-agad nangingitlog o mamumunga at muli. Pinapahintay ka. May isa pang mas malalim dito. Ang hope ay hindi lang tungkol sa future. Ito rin ay tungkol sa identity. Kapag naniwala ka sa isang pangako, parang naging parte na ng sarili mo yun. At kapag bumitaw ka naman, parang inaamin mong nagkamali ka. Inaamin mong
napaniwala lang pala ako. Kaya mas madaling umasa ulit kaysa aminin na nalansi ka. Ito ang dahilan kung bakit mas matibay ang hope kaysa sa ebidensya. Mas matagal ang kapit ng hope kaysa sa pagalitin ka o sa galit. Dahil ang hope ay kumakapit mismo sa ating ego. Pero malinaw ito sa political psychology, hindi lahat ng hope ay masama. May functional hope, pag-asang may malinaw na hakbang, may sukatan, may pananagutan. At meron din namang tinatawag na manipulative hope, pag-asang puro salita, dada, mabulaklak na mga pananalita na walang timeline, walang tanong na pinapayagan. Kaya ang tanong ay hindi, may pag-asa ba? Ang tanong ay anong klaseng pag-asa ito? Pag-asang nagtutulak kumilos? O pag-asang pinaheheli ka lang o pinatutulog ka? Sa political psychology, ang pinaka mapanganib na emosyon ay may tuturing na hindi takot, hindi galit, kundi ang pag-asang hindi na kini-question. Dahil habang umaasa ka, may iba nang kumikilos para sa iyo. At kadalasan, hindi para sa kapakanan mo, kundi para sa kapakanan ng mga politikang gumagamit ng hope bilang sandata laban sa iyo. Ito ang Political Psychology Episode 6, The Psychology of Hope.